Hi guys! Welcome back to my channel, and kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga future videos. For today's video, ang topic naman natin ulit ay first aid para matanggal ang sipon ni baby. Nagawa ko na to dati sa first baby ko, and ngayon, after 4 years, gagawa ulit tayo ng panibagong video. Since second time na tayo, nadagdagan na ng onte yung kaalaman natin about sa pagtanggal ng sipon. Kung dati, yung karamay ko lang is yung nasal aspirator, ngayon, ito naman. Start tayo dito sa Salinase nasal spray. Ito yung ini-spray sa ilong 2 to 4 times. Bawat butas ng ilong, papalambot nito yung sipon, kaya madali siyang malalabas. Yung laman nito, isa lang. Iba-iba lang yung way nila kung paano sila gamitin. Pero lahat to, pampalambot ng sipon, tumutulong para lumambot, para mabilis nating malabas yung mga sipon. Lalo na sa mga baby, kasi hindi pa sila marunong suminga. Ayan, i-spray mo lang siya, 2 to 4 na spray kada ilong. Next, ito din, spray din siya. Pero, mas maganda to gamitin sa baby kasi mas pino yung nilalabas niyang spray. Ganyan yung kapino yung spray niya. Napakapino. Yung spray naman ito, malalaki. Ganyan. Ganon. Parehas lang silang nasal spray. Itong dalawa pwede to sa atin. Pero ito yung recommended for baby. Ginagamit ko to sa panganay ko. Sa 4 years old. Next, ito namang nasal drops. Pampalambot lang din siya, tapos ida-drop mo lang siya 2 to 4 drops kada ilong. Lambot na yung sipon. Kadalasan kapag dirinap ko to, na-atching sila. Tapos pagka-atching nila, lalabas na yung sipon, ganon. Para guminhawa yung pakiramdam nila. Hindi siya yung may dropper, ganyan lang. Oh. Yan, ganyan. Tapos itong last, ito yung nilalagay sa nebulizer. Nabibili to sa Mercury, pero ako, bumili ako sa Shopee kasi 6 yung Mercury na napuntahan namin. Tapos lagi siyang sold out. Kaya kung meron ka namang extra, bili ka na nito sa Shopee kasi mas mura siya. Nirecommend ko to sa friend ko. Tapos sabi ko may laging sold out yun. Tapos i-check out niya na lang sa Shopee. Tapos nung mag-check out na siya, sold out din. Kaya kung may time ka, matagal naman yung expiration date niya. 2030 pa. Tapos yung latest na bili ko ngayon, 2031 pa. Basta i-keep nyo lang siya sa storage na room temperature para hindi siya masira. Ganyan yung laman niya, 2.5 ml lang. Tapos ilalagay nyo siya dito. Yan, sa nebulizer. Portable nebulizer to. Napakaganda nito. Rechargeable lang siya. Hindi din siya maingay. Yung panganay ko nakagamit ng maingay. Grabe, sobrang ingay. Doon siya natatakot sa ingay ng nebulizer. Ito na yung ngayon, mas okay itong gamitin kasi hindi na maingay. Sample tayo, ganyan siya. Yan. Wala kayong naririnig na noise. Meron siyang dalawang kung gaano kalakas. Ito yung mga pangbasanggol lang. Ito yung mas lakas para sa atin. Tapos papatayin mo lang. Madali lang siyang gamitin. Bubuksan nyo lang yan. Tapos bubutasan nyo. Tapos bubuksan nyo lang to. Tapos ilalagay nyo dyan. Tapos ayun na. Gagamitin nyo na siya. Sinearch ko to. Kung ano yung pinagkaiba nila. Kasi pare-parehas lang naman silang Salinase. Ang pinagkaiba lang nila, yung way lang kung paano i-apply, kung paano siya gamitin. Pero pare-parehas lang yung solution nila. Dito sa brand na to pero may mga iba-ibang percentage. Meron ako nakita 2.2. Itong 0.65%, ito daw yung safe, lalo na sa mga baby. Ngayon, yung baby ko, 4 months pa lang yon, kaya ito yung recommended na safe. Ito din yung nareseta sa kanya. 0.65% yung Salinase. Sodium chloride. Ayun, spray. Ito, di-drop. Tapos ito, pwede sa nebulizer. Pang nebulize talaga siya. Salinase Nebule. Itong Salinase Nebule, mas safe. Less prone sa bacteria kasi nga, naka-close lang siya. Tapos kada bote ng ganito mo, ang gamitan lang talaga. Kailangan maubos mo talaga siya para hindi siya magkaroon ng bacteria. Recommended na bagong bukas na Salinase yung gagamitin mo. Compare dito sa
nasal spray na matagal nang naka-open. Tapos ilalagay mo dito. Pero magkapares lang talaga sila ng ng laman. Mas malinis lang daw to at less prone sa bacteria kasi close pa lang siya bago mo siya gagamitin. Safe na gamitin kapag bagong open pa lang, kapag direkta dun talaga sa passage ng airways natin. Kaya ito talaga yung nare-recommend. Ayan na, this is all based on my research. Hindi ako nurse, nanay lang ako. Major in research. Tapos, kapag lumambot na yung mga sipon, may chance na maa-atching sila para mabilis nilang malabas o kaya may tutulo na lang, ganun. Pero kapag nahihirapan silang ilabas, nakikita nyo na nandito, tapos hindi nila malabas, ito yung tutulong sa inyo. Free lang to sa ospital. 4 months na siya sa akin pero okay na okay oh. Yung panganay ko, 8 months pa siya nagkasipon. Ngayon, ewan ko, iba na talaga yung virus. Makapit na. Sinearch ko rin to kung paano to gamitin. Hindi siya yung ganun-ganun. Ganito pala siya gamitin. Ipupush mo siya bago mo siya i-ano sa nose. Tsaka dahan-dahan ganun. Tsaka siya makakasipsip. Tapos nakakasipsip talaga siya. Amazing. Yan na yung mga dagdag kong kaalaman ngayong sa second baby ko. Pakita natin sa inyo kung paano gamitin. Pero sa paglabas ng sipon, wala akong mapapakita sa inyo kasi hindi maano yung sipon ng baby ko. For ano lang to, for prevention lang para hindi lumala at maging ubo. Presenting my second baby. Dati panganay ko, kamukha niya, ang cute. Ako po si Saiden. Sabi mo, hello po. Magtatanggal. Oh, ayan po si ate. Oh, dati siya yung tinatanggalan ko ng sipon. Ito ngayon na. Kasi nga, si ate hindi na kailangan tanggalan ng sipon kasi big na siya, marunong na siya magsinga. Si baby, hindi pa. Kaya need talaga niya ng help natin. Okay? Meron siyang sipon kasi lagi siyang kinikis ng ate niya. Nakita niyo naman, di ba? Ay, hindi siya nahahawa sa ate niya. Kahit anong pigil namin, hindi mo talaga mapipigilan, B. Sobrang caring and sweet kasi nung ate niya. Oh, so, wow! Ayan na. And sobrang kulit. Oh, ganito yung gagawin. Pag papausukan nyo sila, kailangan makalm sila. Kasi kapag umiiyak sila, hindi daw nila nalalanghap o na-absorb yung sinisinghot nila. Pwede din silang ipnito ng tulog basta upright position lang. Open nyo lang, tapos igaganyan nyo lang. Yan. Tapos nasisinghot na nila yan. Kailangan relax sila. Pag umiyak sila, tigil. Kailangan ma-relax sila. Kasi sayang lang din yung pausok kapag hindi sila relax. Ayan, hindi na siya relax. Pag mahina yung pausok, naglalast to ng 5 to 10 minutes. Pag malakas yung pausok, mabilis lang maubos. Ayan. Basta may barado, doon recommended na gawin to. May barado sa sipon niya para gumaan yung pakiramdam nila. Ha? Hala, ang saya niya. Kala niya laruan. Ayan. Marunong ikaw? Ayan. Oh, 'di ba? Saya niya, akala niya laruan, no. Pero nataon lang talaga na nasa camera siya. Siguro pabibo siya. Kaya ngumingiti siya. Pero kadalasan umiiyak siya kapag ginaganito siya. Hala, tuwan-tuwa. Wow. 4 months yung baby ko, 4 months. 4 months lang, kaka 4 months niya lang today. Tapos may sipon na. Si ate, ang first sipon niya dati 8 months. Yun yung unang vlog ko. Sipon. Yan. Katapos na nito, kadalasan nag-a-atching sila. Kapag wala, tutulungan nyo sila gamit ang nasal aspirator. Ayan, hindi ko natatapusin kasi masyadong mahaba yung video. Yung pagkuha, ayan, igaganyan nyo lang. Push.
Kailangan nakapush na siya. Hindi nyo siya ipupush na nasa ilong kasi ang sakit nun. Tapos, unti-unting igaganon. Tapos na. Tapos makakakuha na yun ng sipon. Babanlawan nyo siya. Ilalagay nyo siya sa tissue or wipes. Kapag may nakuha kayong sipon, igaganon-ganon nyo. Ngayon, hindi masyadong barado yung ilong ng baby ko. Pero may sipon pa kasi siya. Kaya, pinapaisukan ko siya. Oo, ayaw niya na daw. Tapos na daw. Oo, o, sige na. Babay ka na, babay. Say babay. Babay, vlog. Babay ka na, vlog. Bye-bye! Struggle is real talaga sa pagpapanebulize sa kanila. Pero kailangan nyo yung tiyagain para guminhawa yung pakiramdam nila at para hindi lumala yung nararamdaman nila. Was na ma-hospital, mas mahirap yon. Kaya kailangan tiyagain nyo. Pag umiyak sila, stop. Tapos pag umalma sila, tuloy ulit. Iiyak, stop, kalma, tuloy ulit. Ganun. Hanggang sa maubos yung gamot. Kailangan maubos para hindi sayang. I hope it helps. Alam ko, kaya kayo napunta dito kasi kailangan nyo to. Ganyan din ako. Madahil ako manood ng video, mag-research para sa ikagiginhawa ng babies ko. And super tulong to para hindi lumala at maging ubo yung sipon ng baby ko. Sa umpisa pa lang, inaagapan ko na. At syempre, maganda ng may first aid. Syempre, maganda yung may alam at may first aid ka. Pero kapag hindi pa rin natanggal yung sipon or ubo ng baby mo, within 3 days, mas better check up nyo na siya. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga future videos. Sana posibleng makatulong sa inyo. O siya, bye!